Magandang gabi po sa inyo mga subscriber and OFWs, AP retirees, and Armed Forces of the Philippines. So, this is another video regarding po sa may nag-request kung ano comparison daw ng .357 caliber revolver, then 45. So dun tayo sa 1911 para original. So ano dyan, comparison. So magbibase tayo sa characteristic, then type of ammunition, then color coding ng ammunition. So let's start po. I-shortcut na po natin to kasi kung mahaba, babasahin po natin from history. So i-summarize natin ang ang 3.57 po yan, Smith & Wesson, made in USA. So ang manufacturer niyan, so Smith & Wesson po. So, mag-start na po tayo para maano tayo kasi mahaba-haba ito kaya i-summarize na lang po natin. Ito po. Ipopost po natin ang picture ng caliber .357. So, direct na po tayo. The effective range of .357 Magnum is generally considered to be around 50 to 75 yards for handguns. For rifle, it can extend to 100 to 105 yards depending on factors like barrel length, shooter skill and load, maximum range, or the distance of the bullet. Can be significantly longer, but it's the effective range that matters for practical use. So itong effective range ng 3.357 is 50.75 yards. So kunti lang po ang diferensya nila. Kasi ang 1 meter sa standard is .975 lang ito, 74. So wala pa itong nag 1 meter itong .50 75 yards for handgun. So wala pa po siya nag 1 meter kung ikabali natin. So ang base po din ito sa barrel, length ng barrel ng firearms, then yung factors niya ay ang shooter, yung skill ng shooter, then ang load. Maximum range or the distance bullet can travel can be significantly longer, but is the effective range the matter for practical use. So practical use, pinaka-importante po ang max effective range. So effective range sa handgun, 50 to 75 yards is common estimate for effective range of 3.57 Magnum revolver. Si Magnum revolver po, yan nakapost na po dyan. Effective range niya po ay wala pang sa 50.75 yards. Kung sa is 400 meters, 50 meters, ito 50 yards. Ibig sabihin, ang maximum niya, effective range niya is 75. Ibig sabihin sa 50, convert natin sa meters, 50 meters. Pero itong 50 yard ay mas maliit, mababa po ito, mas sa equivalent na kasi 9.74 lang ito 0.974 lang. So ang ang 1 meter is 1.43 at sa equivalent niyan. So mas mataas po ng diferensya na ng kaunti sa effective range ng caliber 45 po ito.
So, ang rifle firing range a rifle firing 35% Magnum can be effective out to 125 yards. Pero ito, pang rifle na ito. Barrel length, bullet weight, and shooter accuracy of pre-roll in effective range. The maximum range is theoretical and depend on factors like barrel angle and atmospheric condition. So, yung maximum range ay very practical na po ito, theoretical. So, ibig sabihin yan, magdidepende sa factors. Halimbawa, ang barrel niya, length, or kaya yung angle ng sa trajectory ng bala, o kaya sa atmospheric condition, halimbawa, mahangin, yung hangin, atmospheric, o magsama ang panahon. So, nagkakaroon siya ng deficiency. So, sa ammunition naman po, type of ammunition yan is, pupunta muna tayo sa color coding. So, ipopost ko dyan post natin dyan ang klase ng bala, type of ammunition ng .357. Maganda ng bala. Malalaman niyo po ang bala ng .357 is mahaba yan. Di pareho ng 45 na badagol lang, ganyan lang kaliit. Mataba siya. Pero ang bala ng mahaba. So makikita niyo sa tapos color-coded tips on pistol ammunition help identify the type of round. So yung color ng coded sa dulo ng ammunition ma-identify kung anong klaseng round, identify type round, bala. Halimbawa, black or green tips yung sa dulo niya often indicate armor piercing rounds. Pero yun po, yung black or green na sa dulo, ang color niya ay indication po yun na siya armor piercing. Ibig sabihin, pwede siya sa metal to metal siya. While red or orange tips are tracer. So kung red man ang color na sa dulo, o kaya orange sa pinakadulo, pinakatips niya, yun ay tracer po, yung parang maapoy siya ba? Parang magbabaga siya. Tracer po yun. Blue tips naman, yung sa dulo naman ay blue ang color, may signify incendiary or practice round. So, pwede siyang incendiary o kaya pang practice na rounds lang siya, bala, ammunition. This marking aid in distinguish between different types of ammunition. So, yung marking aid, yung marking niya, madidistinguish na kung anong klaseng mga bala po kanong klase mga ammunition yan. Ito pa yung mga details sa breakdown. Black, yung black frequently indicates armor piercing or EP rounds. EP, armor piercing po yan. Green often suggests armor piercing or incendiary rounds. Red and orange almost always signify tracer rounds. So, yung sinabi ko sa inyo, yung tracer. Blue typically indicate incendiary or practice rounds. So, yung blue, yung pang-practice mo, okay, incendiary. Although armor piercing 5.77 mm round, we also use this color. White may represent a steel bullet core or short range tracer rounds. Yung kulay puti. Silver. Ang silver naman often used for incendiary rounds. Red with black can indicate armor piercing tracer or APT. APT indicate armor piercing tracer. APT po yan. So, ipopost po natin ang mga type of rounds, ang color ng bala, nandyan. So, malalaman nyo na yan ang 357 Sabi mahaba po yan.
So, dito naman po tayo sa .45. So, bullet types naman po sa bullet types pala sa 357 include jacketed hollow point, GHP, jacketed hollow points, widely used for self-defense due to expansion and stopping power. Semi-jacketed hollow point SGSP, similar to but may have a lighter jacket. Full metal jacket, a more common and less expensive bullet type, often used for target practice or hunting. So ito yung full metal jacket na bala, 357, pang ano lang yan, hunting o kaya pang practice. Firing lang na siya. Other type, round nose, yung bilog po, round nose, RN, lead, wood, etc. depending on the manufacturer specific use case. So, these bullets are covered in a 10 metal jacket, typically copper. Yung sa dulo po niya, copper, over a lead core. They are known for their accuracy and penetration. So, from copper po, yun ay matibay po para makapenetrate, making them suitable for range practice, target shooting, and self-defense application lang siya. Hollow point. These bullets have cavity of the tip, yung dulo niya, which causes them to expand or impact, increasing the wound channel and transferring energy. They are common usually for self-defense and hunting due to enhanced stopping power. Round nose, these bullets have rounded nose, offering a balanced position, also rounded ng bilog. They are versatile choice for variety of purposes, including target practice and self-defense. Semi-wad cutter, SWC. These bullets have partially exposed lead core and flat tip, flat shaft, providing balance between penetration and expansion, making them suitable for range or application. Wad cutter. These bullets have flat square end, and are primarily used for target shooting. They create a clean hole in paper target. So pag paper target, tama mo yung target paper mo, maganda pagkatiano niya. For practice lang po ito na bala, itong wad cutter, for training lang po ito. So, ano ko sa inyo, sa 45 po, ang sa 45 na topic na po natin yan, na kung ano, sino po ang manufacturer nung ano ko po yan, nagawa ko ng video, pero ulitin po natin ito. So, the Colt M1911 or 1911, Colt derived as Colt government. In the case of Colt produced model, a single action recoil operated semi-automatic pistol chamber, primarily for the 45 ECP cartridge. Yun po, may M1911, M1911A1, both manufactured by Colt. Semi-automatic pistol po ito. Place of origin, United States, service history, 1911 up to present. Ang designer po ito, si John Browning. So, manufacturer niya ay company Smith Innovation din. Isa rin pala sila. Isa rin pala ito mayari nito. So, ang cartridge niya ay magazine. Effective range is 50 meter or 160 feet. Ang effective range niya, yung isa 50 yards. Mas kunti lang diferensya ng yards and meter, kunti lang po ang diferensya. Kasi ang 1 meter is 1.84. Ang 0.974. 94. Kunti lang diferensya po.
So, ang ano lang dyan po, ang baka sabihin nyo na mas malayo ang maabot ng effective range ng 357 dahil malakas ang ano niya, grip impact niya, eh malakas ang talaga ang 45 at tsaka 45 ang effective range. So, kung ikumpara nyo sa 357 o sa 45, sa 45 na ako. Pero mas marami pong ammunition ang 45. Marami rin ang ammunition ng 357 kasi Smith & Wesson, isa lang silang kumpanya eh. Pareho lang po sila Smith & Wesson, Colt model, isa lang po sila. Isa lang manufacturer niyan. Ang naging design lang sa si Browning. Pero kung history naman sa sa Magnum, kung sino po talaga ang nag-design, excuse me, ang designer po niyan ay si Elmer K. Philip B. Sharp and Douglas B. Wesson. Design po yan 1934. Manufacturer is Smith & Wesson Winchester. Na-produce po siya in 1935 up to present. Ang parent case niya is 38 special. Case type rim straight, bullet diameter 0.57 in 9.1 mm. So andito na po pati niya, maximum pressure, pati ang kanyang ballistic performance. So hindi na po natin itatraffic yan. Ang basta importante lang dyan yung comparison. So makikita nyo naman yung bala ng mahaba, pero depende po yan sa pulbura niya. Kaya nilalagay na pulbura. Kasi sinusukat po yan, tinitimbang. Kung ilang gramo yan. So yun po ang history. At wala na po kung may ibang may share sa inyo. So ginawa ko na lang ng comparison sila. So yung design and dimension nila, din ang ballistic, ang characteristic ng 45 at characteristic ng 3.357, pati ang manufacturer, same manufacturer lang po sila. Smith & Wesson, ang designer lang nag-iiba. So ang designer sa dito sa 357 ay tatlo. Elmer K. Philip B. Sharp and Douglas B. Wesson. So ang manufacturer Smith & Wesson Winchester. Ang sa 45 isa rin si John Browning lang. Then ang manufacturer yun Colt 45 is Smith & Wesson din po. Bakit ba nagpareho sila ng ng manufacturer? Pareho man talaga sila. Smith & Wesson, Norinco, another company. Isa na sila na kumpanya talaga. Smith & Wesson. So, yun ang maano ko sa inyo na isi-share ko. At salamat naman at mayroong sa akin gusto gawan daw ng comparison kung ano ang talagang mas epektibo po ang 45 kaysa sa 357. So hanggang dito lang po, maraming salamat po sa inyo and good evening to everyone. Good night. Bye-bye na po.